Zenzu. Ina. Ina, tulungan mo ako. Zenzu. Zenzu. Ito ang Yan Wangdong. Ilang taon na to, yung pumapasok. Walang lumalabas na buhay. Patay na yang batang iyan. Zenzu. Hindi swerte ang kapalaran niya. Wala to sa akin. Anong nangyari? Si Jiang Kaisya nga. Kakaiba siya ngayon. Pinilit niyang iampon si Zhenzhu. Napansin ko, balak niyang ibenta si Zhenzhu. Gusto kong dalhin pabalik si Zhenzhu. Walang puso palaga siya. Balak niyang saktan ang bata. Pakiusap sa inyo. Pwede niyong iligtas muna si Zenshu. Mas mahalaga ang buhay ni Zenshu. Pakiusap sa inyo. Tulungan ninyo si Zenshu. Yan Wangdong yan. Apag pumasok, patay ka. Hindi sapat na pinahamak mo si Zhenzhu. Gusto mo pang saktan ang mga taga-baryo. Kung ayaw ninyong iligtas si Zenshu, ako na ang magliligtas. Ina. Ang tagutom nitong panahon. Huwag ninyong hayaang ang aking mabait na apo magutom at pumaya. Para yan sa'yo. Halika, kain ka na. Ayoko ng kakanin. Gusto kong kan. Halika, apo. Kain ka pa. Anong ginagawa nila? May pagkain ba diyan? Biyuda na sumisira sa mga lalaki. Araw-araw nagapakitang gilas. Inaakit ang mga lalaki. Nakasira ng dangal. Parang aso na nakakita ng tae. Sinong may ganitong manugang? Sobrang malas sila. Tayo na. Maghanap ng ibang lugar para maghukay. May malas. Jiang Kaisya. Bakit ikaw mismo ang naghuhukay ng ugat ng kudzu? Sumama ka sa akin. Mula ngayon araw-araw may mahagila pa yung gulay. Jiang Kaitsia, kukuha ako ng rice bran para pakainin ka. Zenju. Zenju. Nawalan ng malay sa gutom. Ang katawan niya, parang isang maliit na sisiw. Ganito ninyo sinasaktan ang maliit na babae. Yon si Zawa po. Parang hindi tao. Sino may dala ng pagkain? Ako, meron. May dala akong kudzuruot. Kayo, puro balat ng puno at kudzu lang. Hindi pa pansinin ni Jiang Kaisya yan. Jiang Kaitsia, ito ang inihanda ko ngayong umaga. Kakatapos kong steam na wild vegetable cake. Kuya Lin, ang bait mo. Tia. Kung gising ka na, bumangon ka na. Ang payat mo naman. Jiang Kaitsia, pwedeng may ligtas ang batang ito. Pero dahil sa vegetable cake ko, Tingnan mo. Oo. Tingnan mo, Zenshu. Maraming salamat, Kuya Lin, sa vegetable cake. Di ka ba magpapasalamat? Salamat po, kuya. Zenshu. At pati itong mga kudzu at gulay. Galing lahat ito sa inyo, mga tiyong at kuya. Magpasalamat ka na sa lahat. Salamat po, tiyo. Salamat po, kuya. Salamat po, tia. Anong kalokohan ito? Labong. Ngayon kasi, halos maubos na ang mga kudzu. May labong pa pala. Ang laki naman ng bamboo shoot na to. Magkano kaya yan kapag pinapalitan ng bigas na kalan? Alis ako ngayon papuntang bayan. Isang bamboo shoot. Napalitan ng 15 gin ng pi. Sapat na yan para sa buong pamilya ng kalahating buwan. Ikaw nakita talaga. Sino bang nagpayag na umuwi ka? Ikaw, mapang-akit na babae ka talaga. Tuwing ako'y sinasabayan ng kausap, lagi ka namang nakikialam at nakikisawsaw. Ngayon pa lang, pupunta na si Kuya Luo Akyang. Sadyang pinakiusapan siyang huwag ka nang bumalik. Ikaw pa, nagkukunwaring nagpapakamatamis. Ay tama na, Chuki Hua. Ang lakas mong magalit. Ano ba yan? Kapag nakita ni Akyang, nakakahiya naman. Chuki Hua. Medyo sobra yata ang pagkasuplado mo. Tingnan mo, ginawa mong madumi ang hipag. Nagkatingnan pa ang damit niya, natabunan ng dumi. Kuya Luo Akyang, lahat to para sa'yo, alam mo naman. Ang maliit na kita na to, marunong mong pinaglalaban. Huwag mong hayaang maagaw kanya. Akyang,
Bumili pa nga ako ng pit para maipaghain sa'yo. Gusto kitang imbitahan, naman. Sayang naman, kasi ngayon inatabunan na. Ikaw. Hipag, naalala ang loob mo. Chukihua, bakit hindi mo nalang pulutin yan agad? Kuya Akyao. Kailangan mo talagang matuto mula sa hipag mo. Matuto ng maayos, na may pag-unawa. Hindi ba, hipag? Kailangan ko nang pumaso. Tingnan si nanay. Dito naman. Salamat sa inyo dalawa, mag-ingat kayo. Grabe, ang talagang tao naman. Nanay, kumusta ka na? Nanay, patawad sa iyo. Nag-alaga ako ng anak na walang puso. Pinahirapan kita. Nanay, isang maliit na dalagita lang siya. Ako naman, hindi ako makikipagbangayan sa kanya. Nanay, saan nanggaling ang karne na to? Iyon ay mula sa ikalawang tiyuhin ni Kuya Akyao. Si Zhang, ang tagatingin ng karne, ang nagbigay bilang dote. Bukas, mag-aasawa ka na at aalis na. Iyon bang pilay ang isang paa? Napuno ng sugat ang mukha. Si Zhang nabulag ang mata. Ma'am, ikaw na nagpasawalang bahala ang asawa. At sirain pa ang dangal, isang balo ka. Kung may sinuman na kukuha sa'yo, magtataka na lang ako. Lalo na nagbigay pa sa'yo ang mga tao. 5 ginong baboy bilang dote. Sakto, ngayong gabi pakuluan natin para pakainin si Akyao. Isara mo ang mabahong bibig mo. Kung gusto mong magpakasal ako uli, hindi naman impossible. Pero, pagdating sa lalaki, dapat ako ang pumili. 8. Kung papayag kang mag-asawa sa akin, ang 5 gin na karne na ito, ituring kong alay ko bilang dot para sa iyo. Kuya Lu Akyao, hindi ba sinasabi mong pakakasalan mo ako? Bago ako sumagot, hindi pa ba nakita ang iyong hipag? Siya ay isang biyuda na dati nang ikinasal. Nakapangasawa na. Hindi ba? Lalong marunong siyang mag-alaga ng tao. Mapalinlang na babae. Sinubukan mo na naman akitin ang asawa ko. Tia. Chukihua. Oh, ikaw na cute. Hindi mo man lang maabot ang isang daliri ni Jiang Kaitzia. Hindi ka man lang kapantay. Sino ba ang gustong pakasalan ka? Lu Akyao, walang puso kang taksil. Taksil, Lumayas ka. Lu Akyao. Aso kumakain ng aso. Ang ganda ng palabas na to. Tia, tulungan mo ako. Zenzu. Ikaw, batang babae. Hindi ba? Hindi mo ba narinig ang balita tungkol sa akin? Alam kong mabait ka, Tia. Hindi tulad ng sinasabi nila. Tia, tulungan mo ako. Sa panahon ngayon, sino pa ba ang makakatulong? Kaya ko paalagaan ang sarili ko. Sapat na kung kasama ko ang nanay ko. Ang iba, hindi ko na kaya yun. Nakakainis na batang yan. Nahuli na kita. Sumpang bata na pumatay sa mga magulang. At balak mong idikit yan sa akin magpakailanman. Umalis ka ngayon din. Tia, tulungan mo ako. Sinasabing pinatay mo ang lalaki. Sinasabing pinahina mo ang biyenan. Kumalat na ito sa buong baryo. Sinasabing malas ka. May mukha ka pa bang bumalik sa nanay mo? Sinisira mo ang kapatid mong lalaki. Hindi na makakahanap ng babae ang kapatid mo. Lumayas ka. Huwag mo kaming pasanin. Tulungan ako. Tia, tulungan mo ako. 5 gin ng karne. Si Zenshu ay alagaan ko. Jiang Widower. Alaga bang handa kang ibigay ang 5 gin? Zenzu. Naisip mo na ba mabuti? Kung susunod ka sa akin, hindi mawawala ang pagpuna at panunukso ng mga tao. Handa ka ba? Tia, mabait siya. Gusto kong sumama kay Tia. Yung 3 gin na kan ni Bai Lausan. Naluto na para kay Yaozu. Kung sakali, mula sa 5 gin, ibaba natin ang 3 gin at ibabalik sa kanya. May natitira pa ring 2 gin. Sabi natin 5 gin ng karne. Huwag kang magbago ng isip. Ngayon na, pupunta tayo sa punong baryo para magpatotoo. Tayo na. Ako ba? Hindi na kailangang sumama kay Lola? Tinatawag mo pa rin akong Tia. Ah. Ikaw naman, dapat tawagin mo na akong nanay. May nanay na ako. Nanay. 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 May nanay na ako.
Salot. Ikaw ang pumatay sa kuya ko. At ngayon dinadala mo pa yung batang malas dito. Sadyang sinasadya mo. Ayaw mong paginhawain ang buhay namin. Ngayon din, agad. Dalhin mo yung batang malas na yan. Layas ka. Tsukihua. Nanay, hindi mo pwedeng paalisin si Jiang Keisha. Nanay, bakit po kayo lumabas? Jiang Keisha. Matagal na. Ako at si Tsukihua. Nakasagabal kami sayo. Nanay, Kung alis. Dapat kami ang umalis. Nalilito ka na ba? Bakit siya ang sinuportahan mo, hindi ako? Kung ako ang manatili, mawawala rin ang tahanan ni nanay. Ang bait ni nanay sa akin. Hindi ko sa pwedeng pasanin. Bakit ko pa inalagaan ka? Ungratong taong tu. Wala akong pakialam. Ang bahay na to, itinayong kuya ko. Huwag sinuman ang magpapalipat sa akin. Ngayon, siya meron, ako wala. Kung ako nandito, wala siya. 5 gin na kan. Kinain lahat ni Yaozu. Hindi pa na ibabalik ang karne ni Bailausan. Awa raw siyang naghihintay sa pintuan ko. Saan ako kukuha ng karne para sa kanya? saan ako kukuha ng karne para sa kanya? Hindi na ibabalik ang karne. Ibalik ko si Zhensu sa kanya. Mabait ang nanay. Kapag nagstay ako, masasaktan ang nanay. Tulong! Nanay! Bitawan mo si Zenshu. Nanay! Zenju. Nanay! Nanay, tulungan mo ako. Zenju. Zhao Apo, bitawan mo si Zenshu. Nanay! Zenju. Ito ang Yanwang Cave. Ilang taon na to, ang pumapasok dito. Hindi kailanman nabubuhay na nakalabas. Tiyak na patay na yang batang yan. Zenju. Hindi siya sinuwerte. Wala yan sa akin. Zenju. Nanay nagsisinungaling. Nang unang makita ka ni nanay, palagang nagustuhan ka niya agad. Hindi kita kailanman inaalipusta. Nang sinabi mo na gusto mong maging anak ko, alagang natuwa ako. Zenzu. Eking Zenzu. Ibalik mo sa nanay niya. Zenzu. Anong nangyari? Hindi ba si Jiang Keisha ulit? Araw-araw may ginagawa siyang kakaiba. Ipinipilit niyang ampunin si Zhensu. Napansin ko kasi, plano niyang ibenta si Zhensu. Gusto kong dalhin pabalik ang bata. Grabe siya, wala siyang awa. Gagawin niya talaga ang masama sa bata. May Diyos naman na nagmamasid. Mga taga-baryo, sino ba di nakakaalam ng kanyang pangalan? Nang una pa lang niyang ampunin si Zhensu, wala na siyang mabuting intensyon. Nakakaawa si Zhensu. Kailangan nating ipaglaban si Zhensu. Mabait ang bata. At siya pa ang gagawang masama kay Zenju. Yon ang pinakamalaswang puso ng isang babae. Jiang Guafu, napakamatigas ng puso mo. Dati biniyako sa katotohanan. Nang hihingi ako sa inyo, maaari ba ninyong iligas muna si Zenshu? Mahalaga ang buhay ni Zenshu. Nang hihingi ako sa inyo, tulungan ninyo si Zenshu. Yan ang Yanwang Cave. Kapag pumasok ka, para kang patay na. Hindi ka pa nasisiyahan na sinaktan mo si Zensu. Gusto mo pang saktan ang mga tao sa baryo. Walang awa at malupit ang puso mo. Mali kaming nagtiwala sa'yo dati. Ako ang nanay ni Zenshu. Hindi ako pwedeng paghiwalayin kay Zenshu. Ayaw ninyong iligtas si Zenshu. Ako na mismo ang magliligtas. Nanay! Zenju, akala ko mamamatay ako sa takot. Kumusta po? Pakiangat nga ako. Bakit may tao pa rito sa loob ng yungib? Sino itong tao? Kayo po. Kumusta po? Ako po ay isang mananaliksik mula sa Research Institute. Cheng Yunfan. Guro Cheng. Ikaw ang nakapagligtas sa anak kong si Zenshu. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Ako, yuyukod ako sa inyo. Sa totoo lang, ang batang babae ang nagligtas sa akin. Sa aming Research Institute, palagi naming narinig na sa Daot Siangwan ay may isang Yanwang Cave. Marami na ang namatay doon. Dumaan ako rito para magsyasa. Hindi ko inasahan nang pumasok ako sa yungib. Napahilo ako dahil sa nakalalason na uso. Natumba ako sa loob. Buti na lang, nagising ako dahil tinawag ako ng batang babae. May miasma sa loob. Ito mismo ang Yemingshu. Maraming naakit dito.
mga salagubang na nagpapalabas ng nakalalasing na uso. Kapag nahulog ang tao at naipit doon, nawawala ang ulirat niya. Mahihiyapan siyang makalabas. Ah, ganon ba? Buti na lang. Nahanap ng batang iyon ang Yemingshu. Kumalas at umalis ang mga salagubang. Mula ngayon, ang yungib na ito, hindi na magiging delikado. Ang batang ito, ay ang munting swerte ng inyong baryo. Zenju, nanay, mula ngayon, babantayan kita ng mabuti. Hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo. Kunwaring mabait kayo lang. Ikaw pa rin ang nagdalang kapahamakan sa kanya. Si Lola. Si Lola ang nagtulak sa akin papasok sa yungib. Huwag kang tumakbo. Parang mabibiyak na ang braso ko. Hindi ko sinasadya. Bukod pa rito, kung hindi ko siya itinapon sa yungib, aano niya, mahanap ang Yemingshu. Yemingsu, dapat napunta sa akin. So apo, wala kang hiya. Talagang walang hiya. Kung papayag kayo, handa akong maglabas ng pera. Bilhin ang Yemingshu. Pwede nating kagusapan ang presyo. Ang Yemingshu ay natuklasan ni Zenshu. Hayaan nating siya ang magpasya. Ibibigay ko ang Yeminghu kay nanay. Ang nanay sa buong mundo ay ang pinakabuti sa akin. Ibibigay ko ang pinakamagandang bagay. Lahat kay nanay. Maghati na tayo. Maghati. Paano mo gustong hatiin? May 2 kwarto sa bahay. Umili ka ng isa. Ang natira ay para sa akin at kay Zenshu. Bakit ibibigay sa'yo? Na-cancel ang kasal ko. Kapag dumating ulit ang tagapag-ayos ng kasal, malalaman nilang ako lang ang mamumuhay kasama ang paralitik na nanay. Sa isang bahay, sino pa ang magpapakasal sa akin? Ikaw ay hindi mabuting anak. Nanay, Siyempre naman. Kung wala ang paralitik na nanay, makakapangasawa pa ba ako? At magiging matandang dalaga na ako. Sinakripisyo ko ang sarili ko. Pinalaki kita, pero naging walang pasasalamat ka. Ito ang kabayaran mo. Gayon ang paghihiganti ng langit. Nanay, hayaan natin si Lola na manirahan kasama natin. Okay ba? Zenju, naisip mo na ba ng mabuti? Yung pag-aalaga sa'yo lang, sobra nang nakakapagod. Kung madagdagan pa ng isa, baka wala ka nang makain. Kumakain ako ng kaunti lang. Binibigay ko ang pagkain kay nanay at kay Lola. Pwede pa akong manghahanap ng ligaw na gulay sa baryo. Kilala ko lahat ng nakakain na ligaw na gulay. Matututo pa akong magmasehe kay Lola. Kaya kong gawin lahat. Mabait na bata. Pinapasaksi na namin ang punong baryo. Maghihiwalay na talaga tayo. Mula ngayon, mamuhay na tayong magkahiwalay. Nanay, mula ngayon, magsisimula tayong muli mula sa wala. Magsisimula ulit tayo. Jiang Keisha. Ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko ay ikaw, ang mabuting manugang. Zenshu, mula ngayon, sumama ka sa akin. Maggapagal ka, magtitiis ka. Takot ka ba? Kapag kasama mo si nanay at si Lola, araw-araw ay magiging mabuti. Anong bagay yan? Ich. Ang puno ng peach na tuyot ng 5 taon. Aano ito muling nabuhay? Nanay, may makakain na tayong gapik. MM. Tsukihwa, anong klaseng drama yan? Nangangahulugang namimitas kami ng peach. Makialam ka ba? Tingnan mo mabuti. Puno to namin. Ang hangganan nato, ikaw pa ang nagmarka noon. Yun hangganan nakaguhit sa lupa. Pero ang mga peach lumalago sa itaas. Ah. Ay, Tara, Zenju. Jiang Keisha, hintayin kita. Manting sinta. Gusto mo pang kumita? Nangangarap ka lang. Ako ang magpapayaman sa'yo. Kikita ka. TCA. Dali. Magbebenta si Jiang Kaisya ng mga peach. Jiang Kaisya. Matagal na ang tagtuyot dito sa baryo. Patay na lahat ng pananim. Pero kayo, may bunga pa ng peach.
Ang swerte naman, si Jiang Keisha, maganda at mabait. Maawa ang langit sa kanya. Pero sayang, peach lang to. Kung bigas ito at millet, di ko alam kung ilan ang maliligtas. Jiang Keisha, magkano ang mga Cereza peach na to? Zenzu. Ito. Ang mahal naman ito, no? 3 gin. Sino ngayon may 3 gin ng millet? Tama nga. Kung ang mga peach na to, kung saan lulutuin lang, para lang mapunan ang sikmura. Pero kung ilalagay mo ito, ibitbit mo sa bayan at ibebenta. Ang isang basket ng mga peach na to, maaaring makabenta ng mga 2 at 10 gin ng bigas. Sobra pa nga. Hindi ba, magiging mayaman ka na? Pero kung ganitong magandang negosyo, bakit hindi mo na lang gawin mismo? Alam mo naman, nahihirapan ang aking biyenan maglakad. Si Zenshu bata pa. Mahirap din para sa akin na lumabas. Kunin mo na ang mga peach na ito. Palitan mo na lang ng kaunti pang bigas. Sapat na yon. Mas mabuti ang konti pero payaka. Jiang Keisha, karapat dapat kang pagpalain. 3 gin millet. Hindi naman mahal. Bibili ako, bibilin ko. Huwag kayong magpadalos-dalos. Tunay nga mga tanga kayo. Pinupuri-puri ninyo si Jiang Keitsia. Akala niyo hindi niya kayo papahamak, pero gusto niyang patayin kayo sa pag-isip niya. Ano ibig sabihin yan, Kihua? Akala niyo si Jiang Keitsia. Napakabait niya? Pinapagawa niya kayong trabaho para magbenta ng mga peach sa bayan. Pero siya mismo hindi pumupunta. Dahil ang binebenta niya sa inyo ay mga bulok na peach. Nagsisinungaling ka. Ang mga peach na ibinibenta ni Keisha, ang gaganda ng itsura. Noong maganda ang ani noon, wala pang ganoong kagandang peach. Pero, Kung hindi niya ilalagay ang ilang magagandang prutas sa ibabaw, maniniwala ba kayo? Jiang Keisha, dinadala mo ang mga bulok na peach para ipagpalit sa pagkain magliligtas sa mga taga-baryo. Grabe, walang puso kasinungalingan. Sa tingin ko karapat-dapat kang ilubog sa kulungan ng baboy. Keisha, paano mo ipapaliwanag ito? Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa lahat. Bigyan mo kaming sagot. Bakit bulok ang mga peach? Jiang Keisha, gago ka ba kung atakein mo ako? Kihua. Lagi kang tamad at suwail. Kung makasarili ka pa, okay na sana yun. Ang mga peach na ito, para ito sa pagsagip ng mga taga-baryo. Paano ka naglakas loob na galawin yan? Nagsisinungaling ka, malinaw na para kang kumita. Kasi ang inang ampon ko at si Zenshu, kailangan talaga ng maraming pera. Pero para sa pera, hindi pa ako umabot doon. Nagagawa ng kahit anong paraan. Mga kababayan, tungkol sa mga peach na ito, totoo, hindi ako sigurado. Kung may mga bulok na peach, di talaga dapat ibenta ang mga iyon. Kung hindi ninyo ikinakahiya, ibibigay ko ang mga peach na ito. Sa inyong lahat, pumili kayo ng mabubuti. Gawin ninyo itong peach jam. Makakain tayo ng 2 o 3 araw. Jiang Keisha, totoo ba yan ang sinasabi mo? Sa mga panahong ganito, matagal na rin kaming hindi nakatikim ng kahit isang prutas. Kung may peach jam, matutuwa ng todo ang anak ko. Jiang Keisha, alam namin kung anong uri ng tao ka. Alam naming lahat. Ang usaping ito, wala kang kinalaman. Hindi namin hahayaang malugi ka. Bibilihin namin ang mga peach na to. 1 gin ng Hears. Palitan namin ng 1 gin ng peach. Pwede ba yan? Sige, Pwede. Tara, ipapalit namin. Sakin ang ipalit. Grabe kayong mga ito. talagang nawalan ng isip. Napakabait ni Jiang Keisha. Tingnan nyo naman. Nandito nga pala. Naku naman, yung mga lalaki nyo. Lahat nag-agawan sa mga bulok na peach ni Jiang Keisha. Alam ko na nga si Jiang Keisha laging nakikipaglaro sa mga lalaki. Huwag nyo sabihing may abit o relasyon na rin sa kanila. Mas pipiliin kong mamatay sa gutom, kaysa kumain sa babaeng yan. Pahit isang kagat. Hindi ko kaya kung siya'y nandito. Siya o ako, hindi pwede magkasama. Ikaw pa magbenta sa kin. Ako ang magtuturo sa'yo kung paano mang-agaw. Huwag. Ano ba ginagawa nyo? Ibalik nyo ang hairs ko. Huwag niyong guluhin ang nanay ko. Itigil niyo ang pag-abuso sa mama ko. Bitawan niyo. Halika na, uwi na tayo agad. Zenshu, huwag kang matakot. Nanay, nanito ako. Oy, Jiang Keitsia. Nagmamalaki ka pa ba diyan? Kahit may mga peach ka man ngayon, hindi mo na mabebenta iyon. Lalo na, nang ngayon, hinahamak kang lahat. Tingnan natin kung paano ka magkakaroon mukha para manatili sa baryo. Ikaw talaga, inalis ka ni Luo Akyang sa kasal. Atakbo ka pa, luluhod. Nagmamadaling ipakiusap na magbago ang isip niya. Tinitingnan ka ng ibang tao. Parang panlibangan lang. Hindi ka ba nahihiya? Ako, tama ang ugali ko at may dangal. Ano namang ikahihiya niyan? Manting mahal, bubukhayin ko ang bibig mo.
Nanay, may nagnakaw ng pek. Ihulog mo ang mga peach, ngayon din. Ikaw na walang puso. Noong ipinanganak ka pa lang, dapat hinugon ka na sa tubig. Kung akyatin mo pa ang anak ko. Hindi ka sasabayan ng awa ko. Tsukihwa. Sabayan niyo sang pagsabihan. Huwag ninyong saktan ang nanay ko. Meron bang titingin? May sumagip sa nanay ko. Ang mga peach na ito, bibiliin ko ba ito? Naman, maaari. Ito ang mga pitch namin. Basta usapan lang ang presyo. Tsukihwa. Naghiwalay na kami ng pahanan. Ang mga pusong ito ay akin. Kailan ka naging boss dito? Jiang Keitsia, hindi ka ba nagmamasid lang sa mga pitch? Hindi na kaya ibenta. Ngayon may taong handang bumili. Gusto ninyong mag-extract ng pera mula sa kanya. Cheng Yunfan. Ngayon malinaw na sa iyo. Nakikita mo na ang mukha ng maliit na dahilan ng problema, di ba? Cheng Yunfan. Tingnan mo, bulok na ang mga peach na ito. Kung gusto mo pa rin, kunin mo na lang, libre mo na. Ayaw mong tanggapin ang pera? Kailangan pa rin bayaran ang pera. Keisha. Pwede ba kitang tawaging ganyan? May limitadong kondo lang ako. Okay ba sa iyo ang 200 piso? 200 piso para sa isang bungkos ng bulok na peach? Keng, nabaliw ka na ba? Sa tingin ko, naipit siya ng babaeng iyan. Parang nasa ilalim siya ng spell. 10 taon nang tagtuyo sa Daot Siangwan. Halos namatay na lahat ng pananim. Ang mga peach na ito, maaring ito ay drought-resistant na uri. May malaking kahalagahan sa pananaliksik. Kahit magkano pa ang halaga, karapat-dapat lahat iyon. Hindi rin madaling nag-alaga ng pamilya. Sana ang maliit na halagang ito ay makatulong mabawasan ang pasanin mo. Hindi mo kailangang tanggapin. Kunin mo na. Tama, Jiang Kaisya. Alam mo ba, may batang nagngangalang Zenju. Nasaan siya? Hinahanap ninyo si Zenshu. Kasama ko ang tatay niya dati sa trabaho. Kilala mo ang anak ko. Si Jinhai, napakamatapat at maasahan. Hindi ko akalain na may ganyang matapang na ina. Inialay ni Jinhai ang buhay niya para iligtas ang mga binhing panlaban sa tagtuyot. Pinatunayan niya ang tapang at namatay habang naglilingkod. Tunay siyang bayani. Kaya kami, Upang maipasa sa kanya ang pinakamalaking benepisyo. Dahil doon medyo nahuli kami. na ito. Ito ang 2,000 yuan. Ako ang totoong ina ni Jinhai. Itong pera, akin. Ibigay ninyo agad sa akin ang pera. Binigay sa akin ni Jinhai bago siya pumanaw. Sinabi niya ako mismo ang maghahawa at ipapasa ang pera sa kanyang anak. Nasaan ang Zenju ngayon? Ako si Sensu. Tito, kilala ninyo ang tatay ko? Hindi ka ba anak ni Jiang Kaisya? Ayaw na sa aking lola. Nanay ang sumagip sa akin. Anong nangyayari rito? Huwag ninyong pakinggan ang sinasabi ng bata. Ako ang tunay niyang lola. Bakit ko siya iwan? Bata lang yan. Nagtatampo siya. Umalis siya ng bahay. Dinala siya ni Jiang Keisya. Dinala niya at nilaro ng ilang araw. Halika, Zensu, sumama ka sa akin. Zhao Apo. Noon, ginamit mo si Zenshu. Kapalit ng Karn. Hindi yun ang sinabi. Pinalit si Zenju sa Karn. Ikaw, ipinagbili mo ang apo ng bayani. Ibinenta mo siya. Walang ganitong bagay. Huwag ninyo siyang pakinggan, niloloko niya kayo. Zhao Apo. Noon, 5 gin ng karne ng baboy ang ginamit ko. Kapalit nito, napalaya si Zenshu. Nasa harap pa ng punong baryo ang lahat. Pero pumirma pa kami ng kasulatan ng pag-aampon. Iyan ang patunay. Ikaw. Ngayon wala ka ng ebidensya, di ba? Zensu ang apo ko pa rin. Halika, Zensu, sumama ka sa akin. Halika, balik na sa bahay ko. Zhao Apo. Tingnan mo ako. Katatapos lang, nagkamali lang ako kumuha. Akala ko, pambanyo yun. Ito ang tunay na patunay. Ikaw, maliit na pilya. Inasar mo ba ako? Si Zenshu ay tao. Hindi siya isang bagay. Hindi mo siya pwedeng gamitin para ipagpalit ng Karn o ipagpalit lang ng pera. Zenshu. Nanay na nito, huwag kang matakot. Pinatay mo ang asawa mo dahil sa sarili mong kapalpakan. Tapos hindi ka man makapanganak. Dinudukot mo pa ang anak ng iba. Hindi pwede yan. Ibalik mo na agad si Zensu sa akin. Tama na. Si Jinhai ay nagbuwis ng buhay para sa bansa. Hindi papayag ang estado na mapiit ang kanyang mga inapo. Wala kang takot sa batas. Ayon sa batas ng siya, ang pagbebenta ng mga anak ng mga bayani ay may kaparusahan, pinakamababay 10 taon na kulungan. Zensu, inalagaan kita ng maraming taon. Tulungan mo naman si Lola, pakiusap. Sasamahan mo lang ako pabalik, at magiging maayos na ang sitwasyon ni Lola. Zenju, anak, Atay Tiyo ang magkapasya para sa'yo. Sabi mo naman, sino ang kipiliin mo? Tayo Cheng, babae ba talaga ang tatay ko, hindi na babalik?
Zenzu. Para iligtas ang mga nasalanda, para makakain sila. Siya ang nagsakripisyo. Ang tatay mo ay isang malaking bayani. Ngunit, miss na miss ko talaga ang tatay ko. Zenzu. Ang tatay mo ay naging isang bituin sa langit na. Kapag gusto mong makita siya, tumingin ka na lang sa langit. Hindi kayo kailanman maghihiwalay. Nanay, totoo ba yan ang sinasabi mo? Mula ngayon, sasama si nanay sa'yo para manood ng mga bituin. Okay ba? Mukhang. May napili na si Zenju. Inuno. Ang cute na batang ito. Marunong lang siyang mamulitika para aliwin ang bata. Huwag mong papakinggan ang sinabi ng bata. May sarili naman akong mata. Si Jiang Kaisya, isang mahina at nag-isang babae, ay handang tumanggap ng responsibilidad. Alagaing, isang bata na wala siyang kahit anong dugong kamag-anak. Ang ganitong pananagutan, kaya nito kahit isang lalaki, napapahiya silang lahat. Sumama si Zenju sa kanya, pinakamainam na paggipilian. Ang bait at cute niyang bata. Yung babaeng iyon, ano nang mabuting anak ang maituturo niya? Malamang paglaon. Ipapadala rin si Zhensu. Ina ni Jinhai. Kung marinig ko uli ng isang salita, ang paninirang puri mo sa mag-ina. Hindi na kita patawarin. Maraming lalaki ang nagpapaligaw sa akin. Lumalapit sila sa akin. Lahat para lang makuha ako. Unang beses may tunay na rumespeto sa akin. Jiang Kaisya. Zenju, simula ngayon, inaasa ko sa iyo ang pag-alaga kay Zenju. Si Zenshu ang anak kong babae. Ang perang ito, itatabi ko para sa kanya. Pag lumaki siya, ibabalik ko sa kanya ng buo. Sig. Medyo leke na, alis na ako. Kang Yunfan. Salamat po sa pagpunta ninyo. Hindi namin kayo hahayaan na umuwi ng ganoon. Ang hipag ko walang magandang asal. Hindi ko magagawa iyan. Isang napakawalang galang na bagay. Mas mabuti. Pumunta kayo sa bahay ko, pakainin ko kayo. Hindi na kailangang. Mayroon pa akong mahalagang gagawin. Uwi na muna ako. Cheng Yunfan. Sobrang laki na ng pulong na binigay ninyo sa amin. Baka ngayong araw, manatili ka at kumain muna. Halika na. Sabi na niya may emergency. Tapos pa siya ang nagpapakaanyo. Walang hiya talaga. Pero, hindi naman ganoon ka-urgent. Sakto naman. Medyo nagugutom na rin ako. Eh kung ganon, asensya na maabala namin kayo. Bakit sila ang nag-anyaya sa inyo? Ikaw pa ang pupunta? Ngayon, gumastos kayo ng 200 yuan. Bilhin ang aming mga peach. Kailangan talagang magdiwang tayo ngayong gabi. Tara na. Sig. Mga mangangalunya. Ah, Jiang Kaisya. Anong gusto mo? Dadalhin ko para sayo. hindi na, salama. Upo ka muna diyan. Malapit nang maluto ang pagkain. Iteka. Anong may tutulong ko para sayo? Talagang hindi na, salamat. Kayo po ay bisita. Hindi namin kayo pahihiyapan na magtrabaho. Basta't hindi po kayo mag-aalangan. Payak lang ang bahay namin, ayos na po. Wala naman. Ayos naman po. Parang talaga pong kahanan. Luluto na ako. Salamat, salamat to. Masarap ba? Masara. Bakit sila ang nakakakain karne? Wala akong makuhang kahit ano. Tuso, hindi kita papabayaan. Salamat to sa inyong pagtangga. Sanay kaming kumain sa kantina. Matagal na po kaming hindi nakakain ng ganito. May lutong bahay na lasa. Sobrang sarap. Basta't hindi po kayo magagalit. Malugod kayong bumalik anumang oras. Jiang Kaisya. Sa tingin ko, ang tiya, medyo hirap siyang maglakad. Sakto naman. May isang lumang wheelchair sa unit namin. Nakatambak lang sa bodega at napupulbos. Hiniling ko na kunin ito, para magamit ng tiya. Ano sa tingin mo? Pwede ba? Ayos na ayos. Talaga, iniisip ko nga. Saan ako makakahanap ng karpintero para gumawa ng wheelchair para sa nanay namin? Cheng Yunfan. Hindi ko talaga alam. Paano kita pasasalamatan? Tawagin mo na lang akong Yunfan. Isa ka lang babae. Inaasikaso mo pa si Zenju, at inaalagaan mo pa ang tiya.
Ang hiya pala ganyan. Nanghihanga ako sa'yo. Zenju. At ang nanay ko. Lahat sila'y pamilya ko. Ako ang bahala sa kanila. Buong puso kong ginagawa. Seg. Dadaliin ko at kukunin ko ang wheelchair sa opisina ngayon. Kung mahuhuli tayo baka nakashutdown na sila. Cheng Yun Fan, dumating ka na. Ano na naman ang dinala mo? Nasira ang damit mo. Dadagdagan ko ng pahi para ayo na. Kaya mo yan. Lola, tumayo ka. Ayos. Kayang tumayo ni Lola. Bubuti ang buhaying buong baryo. Lahat sila sasagana na. Ako lang, ang tanim kong palay hindi tumubo. Kailangan kumain ng damo at gulay lang. Wala ring lalaking maghahalikan sakin. Bakit ba napakahirap ng buhay ko? Sino yan? Ako too. Zhu Apo. Bakit ka nandito? Tsukuihua, narinig ko. Nahihirapan ka rin kamakailan. Dumating ako para kumustahin ka. Zhu Apo. Parang hindi ka rin mas maayos kaysa sa akin. Wala namang masyadong gumanda. Narinig ko, hindi mo na kayang magtrabaho. Hindi ka makakakuhang pera. Malapit ka nang itabo yung bunso mong anak. Palalabasin ka na nila sa bahay. Biro lang siguro yan. Ako ang tunay niyang ina. Hindi niya ako pwedeng paalisin, di ba? Yung anak mong walang utang na loob, may hindi ba siyang magawa? Parang ikaw din. Huwag nang magreklamo. Kulang ako sa pera. Ikaw nga, kulang din. Mag-isip na lang tayo ng paan ng magkasama. Kung may kahit kaunting paraan, tisin ko. Wala ka namang pera. Sa tapat na bahay, sila ang may pera. Huwag mo nang banggitin. Nagkaputol na ang ugnayan namin. Di nila ako bibigyan. Sila, hindi nagbibigay. Kunin mo na lang. Kunin mo nga, ang ibig mong sabihin. Isa kayong pamilya. Hindi ba dapat siya magbigay ng kaunti sa'yo? Nga, Pero, nagbahagi naman akong pera. Ano ang kinalaman nito sa'yo? ang kompensasyon ng ama ni Zhenzu. Nasa kay Jiang Kaisya pa. Bakit sila ang nakikinabang? Kun rin natin ng kaunti. Sabay tayong magpakasasa. Uminom pa. Sa'yo. Nanay, Ano? iniisip ko si Zenju. Hindi ba panahon na para mag-aral siya? Gusto kong pumunta sa bayan at hanapan siya ng paaralan. Babalik kami mamaya. Pagbalik namin, magdadala kami ng masarap para kay Lola. Si Zenju namin. Ang pinakamasunurin. Sej, punta kayo. Mag-ingat kayo. Jiang Kaisya. Wala rin akong magawa. Tanggapin mo na lang, malas mo. Sunog. Sunog. Sa klolo. Tsukihua, dumating ka para iligtas ako. Nanay. Saan mo inilagay ang pera ni Jiang Kaisya? Sabihin mo na, tutulungan kita ilabas. Ay, pera pala ang habol mo. Anong oras na ito? Sabihin mo na agad. Tsukihua, iligtas mo ako, bilis. Ayaw mong magsabi, di ba? Hindi ka magsabi? Ako na mismo ang hahanap. Tsukihua. Nasusunog. Nasusunog. Bilisan. Bilis. Buti maliit lang ang apoy. Parang hindi naman seryoso. Wala si Jiang Kaisya sa bahay. Ulong makasama. Seg. Lahat tulungan natin patayin ang apoy. Kailangan pa talagang dagdagan ang apoy. Si Tsukuihua nga naman, pati pag-iwan ng apoy, sablay pa siya. Ako pa rin ang gagawa.
Walang utang na loob ka. Nakita na. Ang kita nitong bata, ang sipag mag-ipon. Kapag nakuha ko na itong pera, tingnan ko kung sino pa ang magtatangkang maliitin ako. Iyan para kay Zenshu at Jiang Kaitzia. Ihulog mo na, ibaba mo na. Bakit lagi kang umiilag? Ako ang anak mo. Bakit biglang lumaki ang apoy? Kailangan kong lumabas agad. Tabang, iligtas ninyo ako. Ang laking apoy. Ako lang, hirap akong makalabas. Hindi pwede, hindi ko kayang iwanan siya dito. Nanay. Nanay. Jiang Kaitzia, huwag kang papasok. Sobrang lakas ng apoy. Pero nandun ang nanay ko. Kakatapos lang magtangkang si Sukihua. Hindi niya maligtas ang sariling anak niya. Tadhana yan. Namatay ang asawa ko. Tinalikuran ako ng sariling ama at ina. Si nanay lang ang hindi sumuko sa akin. Hindi ko rin siya susukuan. Bantayan ninyo si Zenshu, ha? Jiang Kaitzia. Nanay. Gising ka, nanay. Jiang Kaitzia. Ang tanga mo naman. Hindi ka dapat pumunta. Walang mawawala. Nanay, nanito ako. Hindi ka mawawala. Ililigtas kita ngayon. Tara na. Nanay, tutulungan kitang buhatin si Lola. Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok? Hindi ba sinabi kong maghintay ka sa labas? Bakit ka pumasok rito? Gusto kong makasama ang nanay at ang lola. Hindi na kami muling maghihiwalay. Umuulan na, baka maliligtas tayo. Maliligtas na ang pamilya ni Jiang Kaitzia. Hindi ito tama. Ang lakas ng ulan. Bakit di matapatay ang apoy? Amoy gasolina. Tiyak sinindihan ito ng tao. Huli na tayo. Nanay, umalis na tayo. Okay lang, okay lang. Tito Keng, nandito ka. Jiang Kaitzia. Jiang Kaitzia, gising ka. Nanay! Tito Keng, iligtas mo ang nanay ko. Zenshu. Nandito na si Tito Cheng. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa nanay mo. Ayos, gumising na ang nanay. Zenshu. Nanay! Mabait ka, anak. Nandito rin ang nanay. Ayos. Lahat ay ligtas. Ano ang ginagawa mo? Bakit lahat nakatingin? Ayos. Gumising ka na rin. Gumising ka na rin. Akala ko, mawawala ka na sa akin. Yun fan. Salamat sa'yo. Dumating ka para iligtas ako, kahit walang pag-atubili. Kaitzia. Hindi ko maisi. Kapag nawala ka, ano ang gagawin ko? Alam kong marami kang alinlangan. Pero, nais mo ba, bigyan ako ng isang pagkakataon? Sama tayo. Ngunit, Kaitzia, anak ko, ang kabutihan mo sa nanay. Hindi malilimutan ng nanay kahit ilang salin. Nais din ng nanay, na sa buhay mo ngayon, magkaroon ka ng mabuting kapalaran. Ang balikat ni Tio Cheng. Kasing init ng balikat ng tatay mo. Sinusubok pa niya akong turuan ng magakwento. Gusto ko si Tio Cheng. Tama, Kaitzia. Ikaw at si Cheng teacher. Kayong dalawa ang mga dakilang tagapagligtas ng Daot Xiangwan. Sino man ang mambabasto sa inyo, kami ang unang tutol diyan. Hindi ba? Sige na, sabihin mong papayag ka. sa ngayon ako. Nanay, nagkamali ako. Alam ko talaga ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako, nanay, please. Talaga, alam ko na ang pagkakamali ko. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Saan ang kahon ni Jiang Kaitzia? Ewan ko, hindi ako nakalayo, nalipong na ako. Pagkagising ko, wala na ang kahon. Nakita ko na yon. Si Yao Wang.
Zhao apo. Sabi nga paghatiin, saan ang bahagi mo? Kinain mo ng mag-isa. Wala rin akong magawa. Kung hindi ako makabalik na may dala ng pera, maaari, ipapalayas ako at titirhan ang kulungan ng baka. Di na ako mabubuhay. Dalhin ninyo sila pababa. Ibigay sa pulis. Nanay, nanay, tulungan mo ako. Nanay, Ang mabuti at masama, sa huli may kabayaran. Nanay, Ang nanay ay mabuti talaga. Ang mabuti, ginagantimpalaan. Mula ngayon, hindi na tayo muling magkakahiwalay.